Samantala, kaugnay sa usapin sa West Philippine Sea at iba pang issue, makakapanayam natin si Senador Rodante Marcoleta. Magandang umaga po. Magandang tanghali sa iyo, Rapi. Opo. Sabi po sa amin kahapon ni former SC Associate Justice Antonio Carpio ay payag siyang makipagdebate sa inyo tungkol sa West Philippine Sea. At handa raw po itong i-host ng Philippine Bar Association itong debate. Kung papayag din kayo, payag ho ba kayo sa debate? Payag naman ako kahit kailan, Rapi, nasabi ko na ito, ngunit yung limitasyon na kanyang binabanggit, hindi ata nasabi kung tatanggalin yung mga limitations na kanyang nilagay. Bakit po gusto niyo walang limitation? Para naman magwagi ang buong mamamayang Pilipino kasi paano mo naman ililimit yung napakalawak na subject matter ng West Philippine Sea. Hindi lamang sa malawak ito ay complex at far-reaching ang kanyang consequences. So, hindi dapat bibigyan ng limitasyon, lalong-lalo na yung limitasyon ay sa akin pa di umano nanggaling yung mga pananalita na hindi ko naman talaga sinabi yung ganon. So, paano ka makikipagdebate sa isang parang nangyari, Rapi, gumawa sila ng yung tinatawag na yung strawman fallacy o strawman argument na kung saan yung posisyon ko, pinalitan nila, sinubstitute nila, minanipula nila, iniba nila. Pagkatapos, yun ang kanilang bibirahin para sa ganun, lilito na parang nanalo sila kagad. Sinabi rin po ni dating Senior Associate Justice Carpio kahapon na hindi pwedeng magkaso ng treason kapag peacetime. Ito po yung threat nyo sa kanya. Kung gusto raw po ninyo, kailangan nyong i-amend o baguhin muna yung Article 114 ng Revised Penal Code. Ano pong tugon nyo rito? Akala ko naman malawak ang kanyang pangunawa, Rapi. Ang sinasabi ko lamang dyan, I'm not referring to the book definition of treason. I am referring to the generic sense of the word treason. Kasi ang sinasabi ko riyan, napakalawak na bahagi ng ating teritoryo ang kanyang ipinamigay sa pamagitan ng kanyang maling pagdidesisyon. Isipin mo, Rapi, mahigit 242,000 square miles ang nawala sa ating territory at halos kung square kilometers na, naabot sa mahigit na 626. Mahigit, square kilometers. Kung ang ating land area, Rapi, land area natin is 300,000 square kilometers. Ay mas malaki itong pinamigay niya kasi ang territorial sea, Rapi, is part of our territory. At it is defined by our constitution. Tatlong constitution ang nag-define ng ating national territory. Kung maalala mo, in Article 1, nakalagay niya national territory. 1935 Constitution, 1973 Constitution, at saka yung 1978, itong umiiral na Constitution. Opo. Nakapine dyan ang ating national territory. Wala kahit sinong Pilipino ang pwedeng magbago niyan. Pero Senador, ang sabi po niya, hindi lang naman daw po siya yung nagdesisyon dito. Buong Kongreso po yung nagdesisyon daw dito, unanimous yung kanilang desisyon sa Supreme Court. Ay dapat daw lahat sila ay kasuhan ng treason. Yan ang ayaw ko sa pangangatwiran niya, Rapi. Alam mo, lahat ng ginawang batas ng legislature is subject to constitutional question, di ba? Kung minsan kahit na nagawa na namin yung batas, pupunta sa Korte Suprema dahil question of constitutionality. Ngayon, kaya nga pumunta sa Korte Suprema kung sakasakali yung constitutionality ng batas, ituwid nila. Ngayon ko nakita na pinagtiwalaan natin na ang buong akala natin kaya niyang desisyonan upholding the Constitution, particularly yung national territory. Aba, tingnan mo, makikita mo yung mismong graph na kung saan ay sinama niya sa kanyang ponensya, dating 240,000, mahigit, 247,000 square miles ang ating territory sa sea. Naging 32 na lang. Ang sabi ko nga sa iyo, ang nawala, halos 242,000 square miles. Paano mo gagawin yon? Paano niya sasagutin yun? Kung sasabihin niya, collective yan. Dahil, So ang sinasabi po niyo, siya lang ang target niyo dahil siya ang ponente o nagsulat ng desisyon? Hindi siya ang target ko. Siya ang siya yung dinadama niya yung mga kasama niya. Siguro napagkamalan ng mga kasama niya na expert siya sa international law. Itatanong ko lang sa kanya, hindi ka ba naniniwala na inalisan mo ng mahigit 242,000 sa ponensya mo ang ating territory? Kasi ang territorial sea, kasama sa territory natin. Alam mo, kaya nagkakamali siya, ang buong akala niya kasi, okay naman yan, sabi niya, kahit nawala yung ating territorial sea, nag-gain naman tayo ng napakaraming exclusive economic zone. Napagkamali niya, Rapi,
yung exclusive economic zone, hindi parte ng territory natin yun. Ang huwag mong isusurrender, yung territorial sea. Sapagkat yan ay sakop ng ating national territory na binabantayan at dinefine mismo ng saligang batas. Wala kang karapatang baguhin yun. Kanina nabanggit niyo po na may mga statement kayo na tila binabago. Linawin lang po natin. Para po sa inyo, ano ba yung Calayan Island Group? Bahagi po ba ng Pilipinas o hindi? Bahagi. Ang sinasabi nila, sinabi ko raw, yung KIG, hindi bahagi ng ating teritoryo. Kailan ko sinabi yun? Sila ang naglalagay ng mga salita sa aking bibig para yun nga yung strawman fallacy. Gagawa sila ng statement at isasabihin nila na yun ay nagmula sa akin. Ang pinag-uusapan lang naman doon, Rafi, kaya nabanggit yung KIG, ay yung territorial waters, yung maritime waters, entitlement ng KIG, hindi yung kalupaan. Nung sinabi kong i-give map mo yung KIG, kasi nga nakikita nila yung kahirapan, yung paghihirap at impossibility na ma-enclose mo yon at isasama mo dun sa kalaksan ng ating tinatawag na West Philippine Sea dahil ang dami mong lalabagin na mga artikulo ng UNCLOS at pagkatapos ma-appropriate mo pa yung high seas. Iminumustra ko dun sa kapitan na nakaharap sa amin nun sa CA para makita niya kung gaano ang paghihirap, kung paano gagawin na i-encircle yung maritime entitlement nung napakaraming features sa KIG, ganong sila is separated by the high seas. Ngayon, I wanted to strengthen that argument para ipaalam lang sa kanya, imposible yan. Maaaring makumpleto mo lang gawain mo kung i-give up mo yung KIG. I did not advocate that. It was I'm only trying to strengthen the argument na napakahirap kung hindi man imposible na i-enclose mo siya, isasama mo siya sa West Philippine Sea. Ito yung ayaw nilang puntahan. Okay. Ito yung nipilit nilang iligaw ang ating mga kababayan na para mas sinabi ko na hindi teritoryo ang KIG. Wala akong sinabing gano'n, Rapi. Pagdating po sa West Philippine Sea, sino po may karapatan dito? Pilipinas po ba? Hindi yun ang issue, Rapi. Sabi ko, i-drawing muna natin. Kahit nasabihin mong atin ito, dito sila gumagawa ng strawman fallacy. Sinasabi ko lang, i-drawing natin ang hangganan ng West Philippine Sea sapagkat 14 years ago, minanduhan na, inorderan na sa pamagitan ng administrative order, presidential directive ito, Rapi, sinabi na sa NAMRIA, kasama yung DFA, i-drawing nyo yung mapa ng Pilipinas reflecting the West Philippine Sea at i-deposit ninyo kanya sa UN Secretary General at notify all international organization. After 14 years, Rapi, nasaan? Sabi na harap-harapan, aminin ba nila na kapag deposit sila? Alam mo yung ginawa nilang mapa na sinabit nila sa tribunal, Rapi, sana may pagkakataong ipakita sa'yo. Silang nag-drawing ng West Philippine Sea, silang hindi nagsama sa KIG. Meron akong mga mapa na sinabit nila, napakarami nito. Senador, with all this debate, sa palagay niyo ba, hindi ito magpapahina sa position ng Pilipinas tungkol sa South China Sea at West Philippine Sea? Nagdedebate yung mga matataas na opisyal ng bansa at mapapalakas ito? Rapi, yun ang sinasabi nila. Yung parte ng strawman fallacy, magpapahina. Paano magpapahina? Pinalalakas ko nga eh. Paano mo sasabihin atin ito? Wala ka naman titulo. Halimbawa, yun na lamang titulo ng bahay mo. Aangkinin mo ba titulo ng lupa na kinatatayuan ng pasilidad mo, opisina, bahay? Sasabihin mo, akin ito, wala kang titulo. Mapapalakas mo ba yun? Kahit na magsisigaw ka, magdamag. Halimbawa, sabihin niya, kahit I appropriate the moon and the stars. Puro salita lang ba yun? Hindi mo gagawin yun eh. Sasabihin niya, pinahihina. Sila kasi, binamali nila yung aking pagnanasa na ayusin natin. Maglagay tayo ng coordinates. Sundin ninyo yung sinabi ng presidente noong 2012, panahon pa ni Pangulong Pinoy, gumawa kayo ng mapa reflecting the West Philippine Sea, pati yung mapa isubmit nyo, i-deposit nyo sa UN General Assembly. After 14 years, ang tanong ko, bakit hindi sila gumagawa ng lahat ng bagay na ito? Paano mo patibay ito kung hindi mo gagawin yun? Abangan po natin sana kung maging parte ito ng debate. Maiba naman po tayo. Meron pa po ba kayo doon sa Senate Blue Ribbon Committee report tungkol sa investigation sa flood control projects? Nire-review pa namin yun. Hindi naman basta-basta na makakapirma ka ron. Unang-una, kinakailangan makita mo lahat yung ano ba yung tinuntun doon, ano ba yung direksyon, sino ba yung mga inimbita namin. Kailangan makita namin at sino ba yung hindi naimbita at bakit hindi. Kasi maraming binanggit na pangalan. Halimbawa, sinabi ni Senador Lacson,
Sabi niya, 67 contractors na congressmen. Ni isa, wala akong nakita ron eh. Sinabi niya ito sa Cabral Files, at least 5 cabinet secretaries at mga USEC ay beneficiaries ng allocable sa Cabral Files. Wala siyang binanggit. Tapos yung expose niya na 8 billion to 9 billion ay idiniposit ni Bernardo, ibinigay ni Yusek Bernardo kay Trigib, Yusek ng DepEd yan, at si Trigib binigay kay Adrian Bersamin. Wala naman si tinawag tungkol dito at hindi naman nakita. Gusto kong busisiin, bakit pinagbabanggit mo ito at pagkatapos wala ka namang tinawag at wala kang pinagtatanong, pati yung mga 11 na contractors na bahagi ng kanyang mga privilege speech. Ni isa wala siyang tinawag. At gusto kong makita sa committee report na kanyang idinrap kung nandito lahat ito. Bakit si Speaker Martin ganun lamang ang kanyang resolution sapagkat lahat naman ng mga nagtuturo sa kanya papunta sa pangalan niya. Senador, Opo, Senador, ang rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee kina Senador Jingo Estrada, Chis Escudero at Joel Villanueva ay isailalim sa preliminary investigation. Ano pong may papayo nyo sa kanila bilang abogado at kasama nyo sa Senate minority? So, in deference to the lawyers of my colleagues, ayoko namang akong imanguna sa kanila. Siguro kung isang araw tatawagin nila ako para magbigay ng konting legal advice, doon ko na lang sasabihin sa kanila. Kasi may sarili silang mga abogado, Rapi. Nahihiya naman ako na pangunahan ko sila. Very quickly po, panghuli na lamang, kailan nyo po gustong gawin yung debate? Kung maalis na yung mga limitasyon sana at ayusin nila, gawin nila in terms of proposition. Halimbawa, resolve that blah 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 is blah blah blah. Affirmative ako, halimbawa, negative siya. O kaya resolve na blah blah blah, negative ako, siya naman ang affirmative. Mga ganun ba? Hindi So talagang, ito lang ang dalawang itong pag-uusapan namin na sinabi ko raw ganito, hindi ko naman sinabi yung ganun. Anong pagtatalunan namin doon? So talagang may formal na debate structure, kumbaga. Abangan po natin. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Halik. Maraming salamat din sa iyo, Rapi. Yan po si Senador Rodante Marcoleta. Susubukan po namin hinga ng reaksyon si Justice Carpio kaugnay sa mga pahayag ni Senador Marcoleta.